Sa araling ito, tatalakayin natin ang mahahalagang kasanayan sa wika at panitikan na tutulong sa atin na mas maunawaan ang ating binabasa, masunod ang mga panuto, at maipahayag ng malinaw ang ating mga ideya. Ang ating mga paksang tatalakayin ay kasarian ng pangalan, pagsunod sa panuto, diksyonaryo at pamatnubay na salita, sanhi at bunga, pagsulat ng liham, sanggunian, pangatnig, pangungusap na walang paksa, katotohanan at opinyon, pagbibigay ng opinyon, anekdota, sanaysay, pagbuo ng buod, at diagram. Kasarian ng pangalan. Ang kasarian ng pangalan ay tumutukoy kung ang pangalan ay panlalaki, pambabae, o ditiyak. Hindi lahat ng pangalan ay may tiyak na kasarian. Mga halimbawa ng kasarian ng pangalan. Panlalaki, lolo, hari, tindero, tito, kuya. Pambabae, lola, reyna, tindera, tita, ate. Ditiyak, guro, kapatid, bata, kaibigan, magulang. Pagsunod sa panuto, ang panuto ay gabay na nagsasabi kung ano ang dapat gawin at kung paano ito gagawin. Ito ang mga hakbang na dapat sundin. Halimbawa ng pagsunod ng panuto. Hugasan ang kamay, ihanda ang gamit, gawin ang gawain. Mahalagang sundin ang panuto ayon sa tamang pagkakasunod-sunod upang maging tama ang resulta. Diksyonaryo. Ang diksyonaryo o talahuluganan ay isang aklat ng mga nakatalang mga salita ng isang partikular na wika na ang ayos ay ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga titik ng abakada o alpabeto. Tinutulungan tayo ng diksyonaryo na malaman ang kahulugan, baybay, at wastong gamit ng mga salita. Mga hakbang sa paggamit ng diksyonaryo. Pagsunod sa alpabeto, hanapin ang salita batay sa pagkakasunod-sunod ng mga titik. Gamitin ang pamatnubay na salita. Tingnan ang mga salitang nasa tuktok ng pahina na nagsisilbing gabay sa una at huling salita sa pahinang iyon. Hanapin ang salitang entry, hanapin ang mismong salitang nakalimbag ng makapal o maitim. Suriin ang detalye, basahin ang tamang bigkas, bahagi ng pananalita, at ang kahulugan nito. Piliin ang angkop na kahulugan, tukuyin ang pinakatamang kahulugan na tumutugma sa konteksto ng iyong binabasa o isinusulat. Pamatnubay na salita. Ang pamatnubay na salita ay tumutulong upang mabilis nating mahanap ang salita sa diksyonaryo. Gaya ng nasa larawan, ito ay mga salitang nasa itaas ng pahina. Sanhi at bunga. Ang sanhi ay ang dahilan at ang bunga naman ay ang resulta. Ito ay nagpapakita ng ugnayan ng mga pangyayari. Halimbawa ng sanhi at bunga. Dahil sa malakas na ulan, sanhi, bumaha sa mababang bahagi ng lungsod, bunga. Nag-aral ng mabuti si Juan, sanhi, kaya naman nakakuha siya ng mataas na marka sa pagsusulit, bunga. Hindi kumain ng agahan si Maria, sanhi, kaya nahilo siya habang naglalakad, bunga. Pagtatapon ng basura sa ilog, sanhi, ang naging dahilan ng pagkamatay ng mga isda, bunga. Nakalimutan niyang magdala ng payong, sanhi, kung kaya't nabasa siya sa ulan, bunga. Mga hudyat na ginagamit. Upang mas madaling matukoy ang ugnayan, narito ang mga salitang madalas gamitin. Para sa sanhi, dahil sa, sapagkat, mangyari, kasi. Para sa bunga, kaya naman, bunga nito, tuloy. Pagsulat ng liham. Ang liham ay isang paraan ng pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng pagsulat. Ito ay naglalaman ng mensahe, kaisipan, o damdamin na nais iparating ng isang tao para sa kanyang kapwa. Ang liham ay ginagamit upang ipahayag ang damdamin, kahilingan, o balita. May iba't ibang uri ng liham depende sa layunin nito. Liham pangkaibigan, ito ay impormal na liham na isinusulat para sa mga kaibigan, kamag-anak, o kakilala. Karaniwang masaya at magaan ang tono nito. Liham paanyaya, isinusulat ito upang mag-imbita ng isang tao sa isang mahalagang okasyon tulad ng binyag, kasal, o kaarawan. Liham paumanhin, layunin nitong humingi ng dispensa sa isang pagkakamali, pagliban sa klase, o hindi pagdalo sa isang nakatakdang pagtitipon. Liham pangnegosyo. Isang formal na liham na ginagamit sa mga transaksyong propesyonal. Halimbawa nito ay ang pag-order ng mga gamit o pakikipag-ugnayan sa ibang kumpanya. Liham pag-a-apply o liham pahintulot. Isinusulat ng isang individual na naghahanap ng trabaho upang ipahayag ang kanyang interes sa isang bakanting posisyon. Liham pasasalamat. Isinusulat upang maipahayag ng pasasalamat sa tulong, regalo, o serbisyong natanggap mula sa ibang tao. Liham pakikiramay. Ipinapadala ito sa mga kakilala o kaibigan na nawalan ng mahal sa buhay upang magbigay ng suporta at simpatya.
Format sa pagsulat ng liham. Ganap na blow K, ito ang pinakamadaling gawin dahil lahat ng bahagi ng liham ay nagsisimula sa kaliwang margin. Walang pasok o indensyon ang mga talata. Malinis ito tignan at mabilis gawin. Lahat ay nasa kaliwa, petsa, patutunguhan, boting panimula, katawan, boting pangwakas, at lagda. Modipikadong blow K, halos katulad nito ng full block, ngunit ang ilang bahagi ay inililipat sa kanang bahagi. Ang petsa, boting pangwakas, at lagda ay nagsisimula sa gitna patungong kanan ng pahina. Ang lahat ng iba pang bahagi, patutunguhan, boting panimula, at katawan, ay nananatili sa kaliwa. Wala pa ring pasok o indensyon ang mga talata. Semi-blow K, ito ang tradisyonal na format at madalas gamitin sa paaralan. Katulad ito ng modipikadong blow K pero may pasok o indensyon ang mga talata. Ang petsa, boting pangwakas, at lagda ay nasa kanang bahagi. Ang unang salita ng bawat talata ay may pasok o indensyon na karaniwang 5 hanggang 7 espasyo. Narito ang isang maikling buod na nagsisilbing gabay at patnubay sa paggawa ng liham. Narito naman ay ang paghahambing ng formal at di-formal na liham, kung paano ang tono, salitang ginagamit, format, at lagda. Sangguniang aklat. Ang mga sangguniang aklat ay mga espesyal na uri ng aklat na hindi binabasa ng buo mula sa simula hanggang wakas. Sa halip, ginagamit lamang ang mga ito kapag may kailangan kang hanaping tiyak na impormasyon, katotohanan, o paliwanag tungkol sa isang paksa. Uri ng sanggunian. Diksyonaryo, gaya ng nabanggit kanina, ito ay naglalaman ng kahulugan, tamang baybay, pagbigkas, at bahagi ng pananalita ng mga salita. Ginagamit ito kapag may hindi ka maintindihang salita. Encyclopedia, ito ay isang koleksyon ng mga paksa tungkol sa iba't ibang larangan tulad ng kasaysayan, agham, at sining. Nakaayos din ito ng paalpabeto. Ginagamit ito kapag kailangan mo ng malalim at detalyadong impormasyon tungkol sa isang tao, lugar, o pangyayari. Atlas, ito ay isang aklat ng mga mapa. Naglalaman ito ng mga hangganan ng mga bansa, anyong lupa, anyong tubig, at distansya ng mga lugar. Ginagamit ito kapag naghahanap ng lokasyon ng isang bansa o lungsod. Almanac, ito ay taunang aklat na naglalaman ng mga napapanahong impormasyon, istatistika, talaan ng mga kaganapan, at mahahalagang petsa. Ginagamit ito kapag nais mong malaman ang mga record, lagay ng panahon, o mahahalagang pangyayari sa isang partikular na taon. Tesoro, ito ay katulad ng diksyonaryo ngunit nakatuon sa kasing kahulugan at kasalungat ng isang salita. Ito ay ginagamit kapag ayaw mong maulit ang paggamit ng isang salita at naghahanap ka ng katumbas nito. Pangatnig, ito ay mga salita o kataga na ginagamit upang pag-ugnayin ang dalawang salita, parirala, o sugnay. Sila ang nagsisilbing tula o dugtungan sa loob ng pangungusap. Mga salitang nag-uugnay sa mga salita o bahagi ng pangungusap upang maging malinaw ang daloy ng ideya. Mga halimbawa ng pangatnig, at ginagamit kapag nagdaragdag ng impormasyon. Halimbawa, mahilig siyang kumanta at sumayaw. Ngunit o subalit ginagamit kapag nagpapakita ng pagsalungat o kaibahan. Halimbawa, gusto niyang lumabas, ngunit malakas ang ulan. O, ginagamit kapag may pinagpipilian. Halimbawa, gusto mo ba ng kape o tsaa? Dahil sa o sapagkat, ginagamit upang ipakita ang dahilan o sanhi. Halimbawa, hindi siya nakapasok sapagkat siya ay may sakit. Kaya o bunga nito, ginagamit upang ipakita ang resulta o bunga. Halimbawa, nag-aral siya ng mabuti, kaya siya ang nanguna sa klase. Habang, ginagamit kapag may dalawang pangyayaring sabay na nagaganap. Halimbawa, naghuhugas siya ng pinggan habang nakikinig sa radyo. Pangungusap na walang paksa, may mga pangungusap na buo kahit walang paksa. Sambitla, ito ay mga iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Bagamat maikli, mayroon itong buong diwa. Existential, ito ay nagpapahayag ng pagkakaroon o pagkawala ng isang bagay o tao. Karaniwang ginagamitan ng mga salitang mayroon, pagkakaroon, at wala, pagkawala. Halimbawa nito, sambitla, aray. Nagpapahayag ng sakit. Nako, nagpapahayag ng pagkagulat o pag-alala. Yehey, nagpapahayag ng tuwa. Hoy, ginagamit sa pagtawag ng pansin. Ay, nagpapahayag ng pagkagulat. Existential, may tao.
Mayroon pa, wala na, may sunog, nagpapahayag ng kaganapan, may pasok bukas. Katotohanan at opinyon. Ang katotohanan ay mga pahayag na napatunayan na at may matibay na ebidensya, basehan, o datos. Ito ay hindi nagbabago kahit sino ang nagsasabi. Hudyat na mga salita nito ay, batay sa kasaysayan, ayon sa resulta, mula sa pag-aaral, napatunayan na. Ang opinyon ay mga pahayag na nakabase sa sariling paniniwala, damdamin, o pananaw ng isang tao. Maaari itong mag-iba-iba depende sa karanasan ng bawat isa. Hudyat na mga salita nito ay, sa aking palagay, sa tingin ko, mas masaya kong. Halimbawa ng katotohanan ay, ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Halimbawa ng opinyon ay, sa aking palagay, ang mangga ang pinakamasarap na prutas sa mundo. Pagbibigay ng opinyon. Mga hudyat na salita sa pagbibigay ng opinyon. Upang malaman ng tagapakinig na ang iyong sinasabi ay isang opinyon at hindi pa napatutunayang katotohanan, gamitin ang mga sumusunod. Sa aking palagay, para sa akin, sa tingin ko, naniniwala ako na, kung ako ang tatanungin, pakiramdam ko ay, nandito din ang ilang mga halimbawa ng pangungusap ukol sa pagbibigay ng opinyon. Anekdota. Ito ay isang uri ng akdang pampanitikan na naglalarawan ng isang kawili-wili, nakatutuwa, o kakaibang pangyayari sa buhay ng isang tao, kilala man o hindi. Ito ay isang maikling sanaysay tungkol sa isang tunay na karanasan. Layunin nitong magbigay ng aral o magpatawa habang nagpapakita ng katangian ng pangunahing tauhan. Madalas itong ibahagi sa mga usapan o talumpati upang mas maging buhay ang paksa. Ilan sa katangian nito ay maikli, kawili-wili, may aral, at hango ito sa tunay na buhay. Halimbawa ng anekdota ay, noong bata pa si Dr. Jose Rizal, nahulog ang isa niyang tsinelas sa ilog habang nakasakay sa bangka. Sa halip na manghinayang, agad niyang itinapon ang isa pang pares ng tsinelas. Nang tanungin kung bakit, sinabi niya na mas mapapakinabangan ito nang makakakuha kung sila ay may buong pares. Ang aral nito ay pagiging mapagbigay at praktikal mag-isip. Ang sanaysay ay isang akdang pampanitikan na nagpapahayag ng sariling opinyon, kaisipan, o karanasan ng isang may akda tungkol sa isang tiyak na paksa. Formal na sanaysay, katangian, seryoso ang tono, maingat ang pagpili ng salita, at objektibo ang pagtalakay. Nilalaman, nakabase sa mga datos, pananaliksik, at katotohanan. Halimbawa, editorial sa dyaryo, mga thesis, o talumpati tungkol sa ekonomiya. Di formal, personal, na sanaysay. Katangian, parang nakikipag-usap lamang, masaya, at mapang-aliw ang tono. Nilalaman, nakabase sa sariling karanasan, damdamin, at opinyon ng manunulat. Halimbawa, blog post, diary entry, o kwento tungkol sa iyong bakasyon. Bahagi ng sanaysay. Panimula, dito inilalahad ang paksa. Dapat itong maging kawili-wili upang makuha ang atensyon ng mambabasa. Katawan, dito tinatalakay ang lahat ng mga ideya, detalye, at paliwanag tungkol sa paksa. Wakas, ang huling bahagi na naglalagam sa mga natalakay at nag-iiwan ng isang mahalagang kaisipan o hamon sa mambabasa. Talumpati. Ito ay isang sining ng pagpapahayag ng kaisipan o opinyon tungkol sa isang paksa na binibigkas sa harap ng madla. Layunin nitong maghatid ng impormasyon, manghikayat, o mangaliw. Mga uri ng talumpati, ayon sa paghahanda. Daglian, impromptu, walang paghahanda. Binibigay ang paksa sa oras na mismo ng pagsasalita. Maluwag, extemporaneous, may maikling panahon para maghanda at karaniwang gumagamit ng balangkas o maikling nota. Handa, mahaba ang panahon ng paghahanda, pagsulat, at pag-eensayo. Maaari itong saulado o binabasa mula sa kopya. Mga bahagi ng talumpati, pambungad, pagbati at pagkuha ng atensyon ng madla. Dito inilalahad ang pangunahing tema. Katawan, dito ipinapaliwanag ang lahat ng mahahalagang punto, ebidensya, at katwiran tungkol sa paksa. Pamitawan o wakas, ang pinakakapansin-pansing bahagi. Dito nag-iiwan ng isang hamon, aral, o mahalagang mensahe na tatatak sa isipan ng mga nakikinig. Mga katangian ng mahusay na mananalumpati. Tinig, dapat ay malinaw at may tamang lakas. Tindig, kumpiyansa at maayos na pagkakatayo sa harap. Galaw at kumpas, paggamit ng kamay at ekspresyon ng mukha upang bigyang diin ang sinasabi. Pakikipag-ugnayan, pagtingin sa mga mata ng mga tagapakinig. Pagbuo ng buod.
Ito ay ang muling pagpapahayag ng mga pangunahing ideya ng isang akda sa mas maikling paraan gamit ang sariling pananalita. Ito ay ang pinaikling anyo ng binasang teksto. Hakbang sa pagbuo ng buod. Basahin ng mabuti ang buong akda. Unawain ang daloy ng kwento o ang pangunahing punto ng teksto. Tukuyin ang mga pangunahing kaisipan. Hanapin ang mahahalagang detalye, sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano. Ilista ang mga susing pangungusap. Huwag isama ang mga maliliit na detalye o halimbawa na hindi naman kailangan para maunawaan ang kwento. Isulat gamit ang sariling salita. Iwasang kopyahin ang bawat pangungusap mula sa orihinal na teksto. Pag-ugnayin ang mga ideya. Gumamit ng mga pangatnig upang maging maayos ang daloy ng iyong talata. Suriin at itama. Siguraduhin na panatili ang diwa ng orihinal na akda at hindi mo hinaluan ng sariling opinyon. Timeline ng buod. Ang paggamit ng timeline sa pagbubuod ay isang epektibong paraan upang maipakita ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga mahahalagang pangyayari sa isang kwento o kasaysayan. Ito ay isang biswal na balangkas na nagpapakita ng mga pangyayari ayon sa panahon o pagkakasunod-sunod ng kaganapan. Nakatutulong ito upang hindi malito ang mambabasa sa daloy ng kwento. Mga hakbang sa paggawa ng timeline. Pagpili ng mahahalagang tagpo. Pumili lamang ng 5 hanggang 8 pangunahing kaganapan, huwag isama ang maliliit na detalye. Pagsusunod-sunod, ayusin ang mga kaganapan mula sa pinakauna hanggang sa pinakahuli. Paglalagay ng pamagat o petsa, kung ito ay kasaysayan, gumamit ng petsa. Kung ito ay kwento, gamitin ang mga bahagi nito, simula, tunggalian, kasukdulan, at wakas. Maikling description, sumulat ng 1 o 2 pangungusap sa bawat punto ng timeline gamit ang sariling salita. Diagram. Ang diagram ay isang biswal na representasyon ng impormasyon. Sa halip na purong teksto, gumagamit ito ng mga hugis, linya, at arrow upang ipakita ang ugnayan ng mga ideya, proseso, o bahagi ng isang bagay. Venn diagram. Gamit pagpapakita ng pagkakatulad at pagkakaiba ng 2 o higit pang bagay. Anyo, 2 bilog na nagtatagpo sa gitna. Daloy ng proseso o flowchart. Gamit pagpapakita ng hakbang-hakbang na proseso o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Anyo, mga kahon na may mga arrow na nagtuturo sa susunod na hakbang. Mapa ng konsepto. Gamit pagpapakita ng ugnayan ng mga ideya sa isang pangunahing paksa. Anyo, ang pangunahing paksa ay nasa gitna at may mga sanga patungo sa mga subtopic. Fishbone diagram, sanhi at bunga. Gamit pagsusuri sa sanhi at bunga ng isang partikular na problema. Anyo, mukhang tinik ng isda kung saan ang ulo ang bunga at ang mga tinik ang sanhi. Bar graph o pie chart. Gamit pagpapakita ng istatistika, bahagi ng kabuuan, o paghahambing ng dami. Panuto gamit ang diagram. Ang paggamit ng diagram sa pagbibigay ng panuto ay naglalayong gawing mas madali, mabilis, at malinaw ang pag-unawa sa isang proseso. Sa halip na mahabang talata, ang mga mata ay sumusunod sa mga hugis at direksyon. Mga gabay sa paggawa ng panuto gamit ang diagram. Maging maikli, gumamit lamang ng mga susing salita o maiikling parirala sa loob ng bawat hugis. Lohikal na pagkakasunod-sunod, siguraduhing tama ang ituturo ng mga arrow upang hindi malito ang gagamit. Gumamit ng simbolo, maaaring magdagdag ng maliliit na icon upang mas mabilis itong maintindihan kahit hindi basahin ang teksto. Pagkakaiba-iba ng kulay, gumamit ng magkakaibang kulay para sa simula, gitna, at wakas. Natutuhan natin ang iba't ibang kasanayan sa wika at panitikan. Mahalagang gamitin ang mga ito sa araw-araw. Salamat sa pakikinig at patuloy nating pagyamanin ang wikang Filipino.